Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Itong lugar po na to ay another extension na naman ni Autorans. Dito na po lahat ginagawa yung ating mga automatic transmission, yung pag-rebuild at pag-overhaul. Lahat po ng klase ng automatic transmission, dali nyo po dito sa amin. At sigurado magagawa natin yan at maibabalik natin sa dating lakas at sa dating bilis ang inyong mga sasakyan kapag naayos ang inyong mga automatic transmission. Pero kapag may problema ang inyong automatic transmission, yung bilis na hinahanap nyo saka yung lakas, yan pa ang magsisilbing sisira ng inyong mga automatic transmission. Halimbawa po, ang fluid nyo sunog na. Tapos ginagamit nyo pa, hindi nyo alam. Ang tendency nun, mawawala na yung kanyang lubricating power. At kapag nawala yung lubricating power ng mga fluids nyo, ganito ang mangyayari. Yabot mo yan, halika. Iangat mo rito. O, yung mga trainee po natin, ito pang crosswind yan. Oh. Ito ang mangyayari, mga kapatid. Ayan. Dahil sa mapupudpod itong mga lining, dahil masusunog na, ayan, sunog na sunog po ito. Oh. Pati yung bakal sa loob ay masisira. Kaya ito, nagpalit tayo eh. Nagpalito tayo nito, may pyesa tayo dun sa loob. Kaya ngayon, ang mangyayari, sa halip na makatulong yung hinahanap nyong power at yung speed, mawawala na dahil mapupudpod ang inyong lining at siyempre, dudulas na yon. At may pagkakataon nga, hindi na talaga abante. Ang unang nawawala, sir, ano unang nawala sa inyo? Reverse. O yan. Pag nawala na yung reverse, hindi na po yan normal. Hindi na yan in good state. Ngayon, nawala ang reverse, ginagamit nyo pa. Madadagdagan kayo ng gastos. Kasi sa rebuild, ito lang ang mga kasama. Pero dahil sa ginamit nyo pa ng ginamit, reverse lang naman yung wala, di syempre pagka-atras kayo, ipoposisyon mo lang yung sasakyan mo na medyo pababa, di ba? O, kaso maninira po yan ng pyesa. Hindi po ito kasama sa rebuilding kit. Ngayon, ito yung mga nasunog. Ayan, ang dami po nito, halos sunog lahat eh. Oh. So pating mga oil seal, oh, luman-luma na rin talaga yung oil seal niya, yung mga rubber seals niya. O yan, oh, sunog talaga siya. Kaya lahat naman po ito ay pinalitan namin. Yung mga portion na magaganda pa, palit na rin po yan. Oh. Na-rebuild na rin po pala itong sa inyo eh. Kasi may halo eh, oh. May halong bago eh. Oh. No? Siguro nadala na to doon sa mga nagpapalit ng laman loob. No? Ngayon, dahil sa pinalitan natin yan, lahat ng bago, sabay-sabay masisira yan kung hindi nyo maaalagaan. Paano ngayon alagaan? Dapat maglagay kayo ng oil cooler. So liban pa doon sa radiator, meron talagang mga oil cooler pa na hiwalay. Ngayon, kung wala kayo noon, maglalagay kayo ng oil cooler na hiwalay. Para talagang maingatan, hindi mag-overheat ang inyong fluid. Kaya ito po mga kapatid, tignan nyo po itong Toyota Fortuner na bagong-bago na nilagyan ko po ng oil cooler. Ayan, tignan nyo po. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. May bisita ako galing ng Taysan, Batangas. Si Kuya Aris, ay nag-change oil ka ba ngayon dito sa amin? Awa. Tapos ano pa sir yung Yung pinalitan? sa ATF. ATF. Sabi mo kanina, 10,000 kilometers lang, maitim na yung ATF mo. Opo eh. Ibig sabihin, kailan ka ba nagpalit? Ang 99,000 yan, ako palit na ho dito. 99,000 nagpalit ka, 99,000 kilometers tinakbo. Ngayon, ilan na yung tinakbo? 111. 111 o 12,000 kilometers. So ngayon, mga kapatid, 12,000 kilometers lang, sobrang itim na nung kanyang ATF. Ibig sabihin, nasusunog. Doon ba sa lugar mo, sir, sa Taysan, Batangas, marami bang akyatin dyan? Meron din ho. Oo. Madami-dami din ho. Saan mo ba ginagamit itong Fortuner mo? Kasi parang, parang sobrang laki na ng kinikita nito, Sir Aris, ha? O sobrang dumi, oh. Saan ba to? Ano ba to? Pinang-business mo ba? Hindi po, uli-uli ho dun sa Taysan. Oo. Pang service na eskwela minsan. Lapit ka ng konti para ayan. So service lang na eskwela. Tsaka pang gamit-gamit na ho dun. Pauli-uli dun sa... Pauli-uli. Sir, bakit ganito kadumi? Ay, sobrang gabok ho dun eh. Malikabok talaga. Ano nga pangalan nung tumatakbong mayor dyan na naging customer ko? Si Boss Dong Villena. Dong Villena. Apo. Boss Dong Villena, kumusta ka dyan? Tumatakbong mayor po yan ng Taysan, Batangas. Naku, napakabait na tao. Okay, Sir Aris, nasusunog ang ATF mo. 12,000 kilometers lang maitim na. Dapat hindi mangyari yun. Dahil kung ganun ang sitwasyon ng ATF mo dito sa transmission mo, para ka na lang din nag-change oil every
10,000. Every 10,000 kilometers or 11,000 kilometers. So magastos yun. At pangalawa, baka masunog nga yung mga lining. So kaya ako tinatanong kung may mga akyat bababa dyan kasi nga yun ang malakas sa kasunog ng mga linings ng transmission. Dahil nga doon sa loob ng torque converter, kapag ka laging persado ang makina mo, ang transmission mo, yan ay umiinit ng halos 350 degrees Fahrenheit. Boiling point, sobrang ng boiling point ng tubig yun. Pero siyempre sa mga ATF, hindi pa pero kaya niyang sunugin yung mga laman loob ng iyong transmission. Ngayon, para maiwasan yon, maglalagay ngayon tayo nito. Ayan. Kasalukuyang inilalagay na itong transmission oil cooler dito po sa Toyota Fortuner. Hindi kasi kaya nung oil cooler na nandoon sa ilalim ng radiator na palamigin yung transmission fluid. So the best talaga na meron ito. Sabi ko nga sa iyo kanina, yung mga SUVs na malalaki, yung mga mamahalin, yung mga Land Cruiser na yan, mga patrol na yan, merong indicator yan kung nag-overheat ang ATF mo. At kapag ka nag-overheat yung ATF mo, itatabi mo talaga yan. Ipapakita ko sa inyo, ayan, ito, tignan nyo po, ayan, yan po ay sa Land Cruiser. So, lalagyan ngayon natin ng additional na oil cooler para makaiwas kang masunog ang iyong ATF. Ito yung ATF ni Sir, magsasalin lang ako. Ito na yung natanggal namin. Salin ako ngayon dito. Ito po ay WS. Pero mga kapatid, tignan nyo. Ito ay putik. Okay lang sana kung may makikita pa tayong medyo pula-pula pa ng konti. Pero dito, sa ATF ni Sir, ayan Purong itim. Itim na itim talaga. Para sa 12,000 kilometers na tinakbo. So, ibig sabihin, nasusunog. Ang ATF po, habang yan ay nawawalan ng ganda, yung kanyang lubrication, pasira naman ng pasira at nag-varnish po ito sa loob ng inyong automatic transmission. Yun ang iniiwasan natin. Kaya, buti na lang, meron pa akong extra na oil cooler dito. Ito naman ay ikinabit, naka-series lang yan doon sa oil cooler, doon sa radiator. Halimbawa, ito yung dalawang hose, ito yung radiator, nakakabit doon sa oil cooler, yung isa papunta sa transmission, yung isa naman galing doon sa pump ng transmission. Aalisin mo lang yung isang connection dito at ilalagay mo ngayon in replace, si series mo, itong oil cooler na to. So, ganun lang naman ang ginawa natin dyan. At maganda naman yung mga hose na ginamit natin. Para maalagaan ng inyong automatic transmission, ito po, marirekomenda ko sa inyo kung sa loob ng maiksing panahon, ganito na ang nakukuha nyong transmission fluid. Kasi kung opisina bahay ka lang naman at hindi naman stress ang transmission mo, pwedeng hindi mo kailangan na maglagay nito. Hindi naman lahat ay sinasabihan natin maglagay. Pero ito yung kay Sir, 12,000 kilometers, ito na yung nakuhang fluid. Ito, napakamahal. WS. Ito mga kapatid, napakamahal po ng ATF ng Toyota na WS para masunog lang sa loob ng 12,000 kilometro. Problema kung nag-iinit yung transmission oil, paano natin lalagyan ng oil cooler? Oil cooler. Yun. Doon sa pinakita ko sa inyong video, yun ay sa Toyota Fortuner. Pero nandoon po sa shop, doon sa ating main, nandoon, merong isang crosswind doon na mayroong oil cooler. Kaya makikita nyo po yun na inilagay namin. Kaya punta ngayon po tayo doon para makita nyo. Yun ang tutulong dyan sa mga transmission nyo para talagang maingatan yan at hindi siya mag-overheat. Maganda ko yung mga Starex, mga malalaking mga sasakyan, mga Land Cruiser, yung mga yan, mga mamahaling sasakyan, merong external na oil cooler po yan. At yun po ang importante. Kala ko sapat na yung ay hindi lalo na kung papunta dyan sa itong dalawang tubo na ito. Sa totoo lang pag naluma yun, dapat pinapalitan na rin yun. Magpapalit kayo ng radiator. Kaya nga sabi ko doon sa ibang mga vlogs ko, pag ang radiator nyo, 7 taon na, palitan nyo na yan. Kasama rin yun na mapapalitan nyo oil cooler na halos hindi na. Hindi na yon mga effective na magpalamig. Pero kung meron kang oil cooler sa labas, yung external, okay lang yun, kahit hindi mo napalitan yun. Gaano naman kaya katagal na i-install yun? Kaya po ng kalahating araw. Narito na po tayo sa ating main shop. Kuya, ano bang pangalan mo, kuya? Alex Repaso. Ay, si Kuya Alex Repaso. Tinatanong niya kung paano daw ba inilalagay sa crosswind yung external na oil cooler. Ito po, kuya, tignan nyo. Ayan, crosswind po yan, katulad din ng crosswind nyo. So, nandito lamang siya sa harap, simpleng-simple.
kapag ka inilagay. Ayan, ito yung mga hose niya, papunta ulit doon. Naka-series lang po ito doon sa original nyo na installation ng oil cooler. Siguro sa isang araw, babalik ulit kayo rito. Dahil yung inyong transmission doon, isinasalpak na, bagong overhaul yon. Para hindi na ulit kayo magpa-overhaul sa susunod, dapat meron ito. Ito ay proteksyon sa inyong automatic transmission. Magandang bagay ho yan. Opo, opo. Mga kapatid, marami pong nagkakaproblema doon sa ESC or Electronic Stability Program. Sa ibang mga sasakyan tulad ng mga BMW, ito naman ay DSC or Dynamic Stability Control at kung ano-ano pang mga katawagan. At kapag ito pong ESC or DSC na ito ay nagkakaproblema, ay inililimp mode niya ang inyong engine, ang inyong sasakyan para hindi ka makatakbo ng mabilis at hindi ka mapahamak. Ito pong ESP na to, dito sa Hyundai Starex, kapag umiilaw yung ESP niya or natitrigger siya, talagang halos hindi ito makatakbo. Naglo-low power siya. At makikita doon sa gauge na umiilaw po yung ESP. Nagpalit na rin po ako ng ABS nito, ng ABS module, gawa nga nung nagloloko rin ang preno nito. Pati yung kanyang hydrovac, pinalitan natin dahil may pagkakataon na bigla na lang lulusot ang preno mo. Nung napalitan po natin lahat yon, ay lumilitaw pa rin yung problema doon sa ESP. Kaya talagang kailangang hanapin po natin. Yung ESP po kasi ay connected din sa steering. Kaya po kung may problema, ang alignment ng inyong rack and pinion or alignment ng inyong mga gulong ay maapektuhan din po niya yung stability nitong sasakyan. Kaya po may pagkakataon na umiilaw po yung ESP kapag ang steering angle ng inyong mga manibela ay wala po sa tamang adjustments. So yun naman ay ina-adjust ng scanner. Pero dito po tama naman ang adjustment ng steering angle nito. Pero bakit lumalabas yung ESP? Ito pipindutin ko. Meron po kasing pindutan dito yan eh. Kaya makikita nyo. Ayan. ESP off. No? So ibig sabihin, pag hindi nakailaw yung ESP off na yan, ayan, naka-on po tayo. And since naka-on po yan, kapag po nagkaroon ng problema, yung mga gulong nyo, hindi nagpantay ang ikot niyan, so iba pa ito, doon sa ABS iba pa po ito. So, yun nga, mawawala yung stability ng sasakyan at ang gagawin ng computer, ililimp mode niya kayo para hindi magtuloy-tuloy yung problema at baka kayo maaksidente. Ngayon, ano ang nakita nating reason bakit nagpapatuloy na bumibigay or lumalabas, nagmamanifest yung ESP at hindi kayo makatakbo ng mabilis? Ito po ang nasira sa kanya. Ito po, ayan. Ito pong module na to, mga kapatid. Ito pong module na to, ang tawag po dito ay Yaw NG sensor. Ito po ang nagse-sense or nakakakita ng mga data na kapag kayo ay lumiliko, ay nalalaman niya yung angle din ng inyong mga gulong. At yung mga data po na nakukuha niya ay ise-send niya ngayon sa computer na tama, no? Yung inyong mga gulong, tama yung kanyang takbo. At kung kayo ay paliko, kung may problema ang inyong manibela or may problema ang mga gulong nyo sa hulihan, magse-send siya ngayon na information sa ECU para malaman nyo na kayo pala ay may problema. Para hindi ngayon maaksidente or magtuloy-tuloy ng maganda at smooth ang inyong biyahe. Ngayon, ito ay nagka-problema na. Itong Yaw and G sensor, kaya pala every time na lumiliko ng ang manibela nito or nasa traffic ka, na membreno ka, tapos liliko-liko ka, ayan na, magsisimula na pong lumabas yung ESP. At pag lumabas po yung ESP, ayan na, hindi ka na makakatakbo ng maayos. Talagang nasa limp mode siya. Ang gagawin mo, papatayin mo muna yung engine at saka mulit i-start. Ngayon kung diretso ang biyahe mo, hindi lalabas yung ESP. Pero once na lumiko-liko ka na, diyan na ngayon magkakaproblema dahil may sira na nga po itong sensor na ito. So ngayon ito ay okay na, napalitan na po natin ng sensor, kaya smooth na po magagamit to at mawawala na po yung issue na yon na kapag ka lumiliko-liko ka ay nagkakaroon ka ng limp mode or hindi makatakbo dahil nga po sa problema nitong ESP Yaw NG sensor. Ang mga Starex po kasi mga kapatid, yung karamihan ng mga may Hyundai Starex dyan, mapapansin nyo yung manibela nyo, malambot siya, pero parang pagka pinipihit nyo, ayan, lumalaban, yan, tingnan nyo, hindi ko pinipihit yan, So halos karamihan po ng Starex ay ganito, ang kanyang steering. Kaya ngayon, natitrigger ngayon siguro si ESP, hindi natin alam, kaya ang nangyayari, ito mabilis na pundi, mabilis itong nagkaroon ng problema.
Yun ay hinuha ko lang. Pero dahil nga sa ayan, iikot ko, ang manibela ko yan, lumalaban siya, hindi ko yan ginagalaw, Ganyan po ang Starex. So, kung na-experience nyo yung ganito sa inyong Hyundai Starex at lumabas yung ESP, ayan mga kapatid, try nyo pong tingnan to, i-check to at baka ito po yung may problema. Okay mga kapatid, salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans. Kung maaari lamang po sana, paki-like, paki-subscribe at paki-share po itong mga vlogs ko para marami po ang makaintindi kung paano iingatan ang inyong mga automatic transmission. Hanggat maaari sana kung magkikita tayo, yung nagpapalit lang kayo ng ATF. Huwag po yung ganito na pag nagkita po tayo ay magpapa-overhaul na kayo. Gawin nyo pong habit na lang na kung paanong inaalagaan nyo ang inyong mga makina sa pagpapalit ng mga engine oil, ganun din ang gawin nyo sa inyong mga automatic transmission. Kung pababayaan yung tumatakbo yan ng 2 taon, 3 taon, di kayo nagpapalit ng ATF, nako talagang lalong masisira po yan. Gawin yung habit every 2 change oil o every year, nagpapalit kayo ng ATF or talagang i-check nyo katulad nung Toyota Fortuner na ipinakita ko sa inyo, 12,000 kilometers lang ang tinakbo niya, ayan na, sunog na. Maitim na ang kanyang fluid. Baka mamaya ganyan ang mangyari sa inyo. Hanggat maaari po, i-check nyo, lagi nyo tatandaan, kapag laging nag-overheat ang inyong mga automatic transmission, sigurado masusunog po yan. Magandang hapon po at maraming salamat po sa inyong lahat.